Good evening to everybody. Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome sa ating monthly parish formation. Ang naimbita po natin ngayon ulit ay isang pare na palagi nating naimbita tuwing tayo ay may mga okasyon, mga misa. Ito po ay isa sa mga mahusay naming pare. Ito po ay na-assign ngayon sa Kanlubang sa mga brothers, post-novice. At nagtuturo po siya maraming paaralan sa Kanlubang at sa Parañaque. At siya po ay naatasan din na magkaroon ng isang programa sa Radio Veritas para ipaliwanag ang Biblia, ang Scripture. So, pwede niyo itanong mamaya kung ano yung schedule niya para masundan nyo at makapag-aral din kayo tungkol sa Bible. So, ipapaliwanag po niya ang tungkol sa strena, ang message ng Rector Major ng mga salisan na namin para sa darating ngayong taon, 2025. At ito ay parang hawig na rin, no? Related sa mensahe ng Jubilee Year ng Santo Papa. So ipapaliwanag po na ni Father tungkol sa ganyang mga pakay. So tumayo tayong lahat at hilingin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating pagtitipon ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, kami po ay lumalapit uli sa iyo, naniniglob at sumamo para igawad mo po ang iyong pagmahal na pagbabasbas sa aming gagawin ngayong gabi ito, ang aming monthly parish formation. Mahalaga po ang pag-uusapan namin ngayon sapagkat ito ay tungkol sa mensahe ng Santo Papa, aming Rector Major ngayong taong ito, Jubilee Year at tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala, pag-asa sa Panginoon sa Diyos. Lord, basbasan mo po ang aming speaker ngayon, si Father Joel Kamaya, at punuin po siya ng iyong kaalaman, ng iyong spirito, ng iyong pagmamahal, at ng iyong salita para maibahagi niya ang mensahe mo tungkol sa amin para sa taong ito. Basbasan mo po kaming lahat para buksan namin ang aming isipan at mga puso, tanggapin namin ng maluwag sa aming puso at isipan ang mensaheng gusto mong ipatid sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa walang hanggan. San Juan Bosco, Maria, tulong ng mga Kristiyano, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Magandang gabi ulit sa inyo lahat at ngayon ay i-welcome natin ang ating speaker para sa gabing ito, si Father Joel Kamaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo, no? Nawalan ako ng boses, kaya iba yung boses ko ngayon. So, buti tayo nagkatipon-tipon muli dahil alam ko, no, may nagsabi sa akin, Father, suki na namin kayo every year, no? Dun sa strena. Baka ako na yung mukha ng strena ngayon, no? At tulad na nababanggit ko dati, pinapaliwanag ko ano yung strena. Yung strena ay binibigay every year ng Rector Major. Sino ba yung Rector Major? Siya yung kahalili ni San Juan Bosco, successor ni San Juan Bosco. At tuwing magtatapos na yung taon, nagbibigay ng strena. At last year, sinabi ko, i-google ninyo yung strena. No? Sulat nyo strena. Alam niyo kung ano yung lilitaw? Kung ano yung nakita ninyo nung nag-Christmas party kayo sa mga kumpanya, yung mga regalo na yun. Ganun ang strena. No? Parang regalo para sa Pasko. At yun nga yung parang tema. No? Sa Pasko, bagong taon,
At yun ang lumilitaw bilang regalo mula dun sa Rector Major, panahon pa ni San Juan Bosco. Ang mahirap lang nga dahil yung mga school year natin, pastoral year, o kaya mga formation year, iba't iba yan sa bawat bansa. Kaya ang tanong, no, kailan ibibigay yung strena? Kasi alangan naman nasa middle of the school year ka, magpapalit yung strena, and so on, no? Yan isipan ng Rector Major, itong mga nagdaang mga Rector Major, na ibigay yung strena sa bandang August or even July. Yung para sa last year, binigay yung July the previous year. Itong strena natin for 2025, binigay noong July. At may nangyari bago yun, di ba? Naalala nyo yung ating past Rector Major, si Father Angel Fernandez Artime. Ano nangyari sa kanya? Siya ay hinirang bilang kardinal. Ginawang kardinal ng Santo Papa. At dahil siya ay naging kardinal, hindi na siya Rector Major or matatapos na yung kanyang term as Rector Major. Hinayaan muna siya hanggang August last year na manatiling Rector Major, maski na kardinal na siya. Pero pagkatapos nun, ayun, may nag-take over na sa ating sa Salesian congregation. At yung nag-take over muna, hindi siya Rector Major kasi yung Rector Major ay hinahalal ng General Chapter. Mamaya sasabihin ko yung tungkol sa General Chapter. Kaya wala tayong Rector Major ngayon. Sino yung namumuno sa mga Salesiano ngayon? Yung Vicar of the Rector Major. Sino yung Vicar? Yung parang second in command. At tingnan ninyo yung nasa taas, no? Strena 2025. Kung mababasa ninyo yung nasa taas nun, of the Vicar of the Rector Major. Ano yung pangalan nun? Father Stefano Martolio, SDB. Hindi na si Father Angel Fernandez yung gumawa, yung Vicar na. Ayan silang dalawa, no? Ang nag-formulate nung mismong strena ay si, yung Rector Major pa at that time, si Father Angel Fernandez Artime, na naging cardinal na at that time. So ginawa nila, no? Pero together with him ay si Father Stefano Martolio. At ito yung nangyayari every year. New Year's Eve, that is December 31, yung Rector Major, ini-explain niya yung strena kanino? Sa mga Salesian sisters doon sa Italy, doon sa generalate nila. So they're privileged, no? Sila yung unang nakakarinig first hand doon sa explanation ng strena. At sino yung nag-explain? Si Father Martolio. Yan mo lang saglit ko. Ayan. So basahin natin lahat yung strena. All together. Anchored in hope, pilgrims with young people. Wow. Medyo mabigat, no? Medyo familiar siya, pero special siya ngayong year na ito. Tingnan natin, ano ba yung pinagdiriwang natin ngayong taon na ito? Dalawa ang tinutukoy ni Father Martolio dun sa kanya explanation sa strena. Yan yung una. Huh? Sabi niya, kabubukas lang, nung sinulat niya ito, no? Kabubukas lang ni Pope Francis dun sa Holy Door ng St. Peter's Basilica. It's the Jubilee year. Beginning December 24, 2024, yung 24 ng gabi. So yung gabi ng Pasko. At kailan matatapos? January 6, 2026. Para may extra mga araw pa tayo, no? 1 week before at 1 week after. So yun yung isang pinagdiriwang natin. Mamaya, no, i-explain ko sa inyo kung ano yung pinanggalingan ng Jubilee year. Ano pa yung pangalawang pagdiriwang? Familiar kayo dito sa picture na ito? Nasaan si Don Bosco riyan? Nasaan si Don Bosco? Nakaupo, nakatayo. Pangilan? Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat.
ikalawa. Okay? Ayan si Don Bosco. Ang gwapo ni Don Bosco, no? Yan. Although medyo may edad na siya yan. Anong taon yan? 1875. Okay, 1875. Ilang taon na yung lumipas since 1875? Ilang years na? 150 years. Ano itong picture na ito? Special yan. Anong ginagawa ni Don Bosco? Nakatingin siya sa camera, syempre, no? May camera no? Nakatingin siya. Pero anong ginagawa niya? Kita niyo yung kanang kamay niya? May hawak siya. Ano yung hawak niya? Anong ginagawa niya dun sa hawak niya? Pinapasa niya dun sa nasa kanan niya, nasa kaliwa natin. Okay? Sino yan? Sino yung nasa tabi niya, yung pinapasahan niya nun? Yan ay si Father Caliero. Okay? Sino si Father Caliero? Sino si Father Caliero? Siya yung isa dun sa mga bata na nakilala niya, bata pa, at lumaki sa oratorio. At siya yung naging Salesiano. Isa sa maunang Salesiano kasama ni Michael Rua. Sila yung matanyag, si Caliero at si Rua. Si Rua, Michael Rua, naging, si Giovanni Caliero yan, no? Si Michael Rua, siya ay naging, successor niya. Yung ikalawang rector major, yung unang successor ni Don Bosco, si Michael Rua. At itong si Caliero, naging kardinal yan later on. Unang Salesianong kardinal. Pero dito, hindi pa siya obispo, hindi pa siya kardinal. Isa siyang Salesiano na pariryan. Ano yung pinapasa ni Don Bosco? Yung kopya ng Constitution. Okay? Yung rules ng mga Salesiano. So, pinapasa niya sa kanya. Bakit? Si John Caliero, kasama yung mga ibang nasa taas dyan, sino sila? Sila yung mga unang misyonero ng mga Salesiano. Pinadala niya saan? Sa Argentina, dun sa Patagonia. So historic itong picture na ito, 150 years, at ito yung letrato nila, yung send-off. Alam nyo, lately, no, merong send-off. Kailan yun? Nung August last year. August last year. Ano nangyari? Pinadala ng, VCARF Director Major, pinadala niya yung mga misyonaryo. At sa mga misyonaryo na yan, may isang Pilipino. Sino yung Pilipino na yon? Na-assign siya rito. Kilala niyo ba siya? Hindi rito sa picture na ito. Yan ay 150 years ago. Pero noong last August, na-assign siya rito. Dati brother siya rito. Bagong ordain, si Father Rico Mercado. Kilala niyo siya? Yan, si Father Rico. Siya ay missionary sa South Africa. Nandun na siya. Ibig sabihin, almost every year, nagpapadala ng mga missionary. So, ang ganda, no? Kasi, yung roots niyan ay ito. Ito yung mga una. At pumunta sila sa Argentina. And now, it's 150 years. Kaya nga, ito yung dalawang events this year. Maliban sa Jubilee year, yung 150 na nakikita ninyo, basahin nga ninyo, 150. Okay. Ngayon, pinalitan nila para letter R lahat. No? Recognize. Okay, recognizing. Tapos rethinking. Relaunching. Okay? Yung recognizing, kaya tayo nagpapasalamat. Parang tinatanaw natin ng utang na loob yun sa ating Panginoon. So, recognizing, recognize, rethink, relaunch. 150 years ng Salesian Missionary Expedition. So yan ay pagdiriwang natin kailan? November 11. Okay? So special itong year na ito. Hindi lang dahil Jubilee year, pero 150 years na since pinadala yung mga Salesiano sa ibang bansa ni Don Bosco. Tapos ano pa? Anong mababasa nyo sa taas? CG 29. Sa Italian ay Capitulo Generale.
Ano yan? Sa English? General Chapter. General Chapter number 29. Ano yung nangyayari sa General Chapter? Last General Chapter was 2020. Ito yung General Chapter ng pandemic ng COVID-19. GC28. At ngayon GC29 na. Noong GC28, si Father Jerry Martin at ako, kami yung pumunta sa Italy para mag-take part sa General Chapter. Ngayon meron na naman. Itong General Chapter na ito'y pagtitipon ng lahat ng mga provincial superiors sa buong mundo, mga Salesiano, at kasama yung kanilang mga delegate, at anong gagawin nila? Magtitipon sila ron, gagawa ng ng mga patakaran dun sa kongregasyon, mga pagninilay, at i-elect nila yung mga nasa pamunuan, tulad ng rector major. So, yun yung magandang stay tuned doon, no? Sino kaya yung magiging 11th successor ni Don Bosco? Abangan, okay? Yan ang GC29. At magkakasama itong pagdiriwang natin. Pero, sa buong simbahan, ito yung pinagdiriwang natin. Ano yan? Jubilee 2025. Ano yung tema ng Jubilee 2025? Pilgrims of Hope. Father, ang dami naman logo, no? Tignan nyo, oh. Nakailan logo tayo ngayong araw na ito, o ngayong talk na ito. Tignan nyo. Napakarami, no? Meron na sa Jubilee 2025, meron pang GC29, meron 150 years. Tapos yung Strena. Okay, yung Strena. Mamaya titignan natin yung Strena. Pero anchored on hope, pilgrims with the young. Pero tingnan muna natin itong Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. Ano yung translation nito sa Tagalog? Jubileo 2025, ano? Ano yung nasa baba? Ano yung translation ng Pilgrims of Hope? Alam niyo kung ano? Lakbay pag-asa. Ganda, no? Lakbay pag-asa. Ito ay isang Jubilee year. And it's an ordinary Jubilee year, which happens every 25 years. Parang kailan lang, no? Nung pinaghahandaan natin, yung the year of the Great Jubilee. Kailan ba yung year of the Great Jubilee? 2000. Sino pa hindi pinanganak noong 2000? Yung after 2000 ang pinanganak? Yung mga batang-bata pa, no? Tayo, naabutan natin yun, di ba? Naalala nyo pa? May team song pa yan, di ba? Anong team song nun? It's the time of the great jubilee. Naalala nyo pa yon? Tanda na natin, no? 25 years ago. And by the way, yung World Youth Day ay 30 years ago. Kung naalala nyo, no? Nung dumating si Pope St. John Paul II dito sa ating bansa. Pero tingnan nyo, it's an ordinary jubilee. Parang yung Great Jubilee, it's an ordinary jubilee happening every 25 years. Yan. Ipapakita naman ko mga logo. Naalala nyo yung logo nung Great Jubilee, Jubileum, AD 2000. Ano yung theme? Christus, Heri, Hodie, Semper. Ano ibig sabihin yan? Christ, Heri, yesterday. Hodie, today. Semper, forever. Okay, so yan yung theme. Bakit sinasabi nating ordinary Jubilee year yung 2000 at 2015? Kasi merong mga special Jubilee year. Tulad ng 2016. Ano yung 2016? Yung nasa gitna. The Jubilee year of mercy. Naalala niyo pa yan? Merciful like the Father. So it's the first ordinary Jubilee since the Great Jubilee of 2000. And we are blessed kasi naabutan natin, marami sa atin, naabutan itong 3 Jubilee na ito. Okay? Now, kailan nagsimula yung Jubilee sa simbahan? 1300. Pope Boniface VIII.
Nung 1300, bago yon, the year before that, 1299, ano nangyari? Bago yung 1299, nagkaroon ng plague, parang pandemic. Okay? Tapos nagkaroon ng mga gera. So yung mga tao, talagang lugmok na lugmok. At anong ginawa nila? Nung matapos yon, 1299, ang daming mga taong pumunta sa Roma. Siguro para magpasalamat, Lord, thank you, buhay pa ako. At nakita yon ng Santo Papa. So anong ginawa niya? Dineclare niya yung 1300 na gagawin nating Jubilee year ito. Itong Jubilee year, ito yung taon ng maganda yung mga adhikain, no? Time for reconciliation, time of thanksgiving, time of pilgrimage sa Roma. So they welcomed the pilgrims to Rome, 1300. And then after that, every 100 years, may jubilee sa church. Tapos medyo mahaba yung 100 years. Kaya inikliar nila, okay, every 50 years. Mahaba pa rin yun, so every 25 years, para maraming tao yung makaranas niyan. Of course, meron pa mga special jubilee year, like the Jubilee of Redemption. Pero anyway, pwede nyo i-research yun, no? Pero tingnan ninyo, no? Merong mga jubilee years ang simbahan. Mamaya titignan natin kung anong pinagalingan ng jubilee year na yan. Pero sa time for thanksgiving, yun nga ang kanta, no? It's a time of hope, a time of joy, a time of peace, a time of reconciliation. Itong jubilee year na ito, pinroklama ni Pope Francis noong February 2022. At yung theme na kinuha niya ay ito, Pilgrims of Hope. Hope. Ano ba yung hope sa Tagalog? Pag-asa. The significance of hope in a world struggling with the challenges. Bakit hope ang theme? Why Pilgrims of Hope? Kasi ano yung dumaan sa atin? COVID-19 pandemic. Ang daming namatay, ang daming nagkasakit. Sino sa inyo nagka-COVID-19? Taas yung kamay. Sino yung tinamaan ng COVID-19? Ayun. Ako tinamaan ng COVID-19 noong 2022. Okay? At marami sa mga kakilala natin, wala na ngayon. Bakit? Tinamaan ng COVID-19. So yun nakita ng Santo Papa, galing tayo sa pandemya. Ano pa? Galing tayo sa mga gera o may mga digmaan pa nangyayari. Israel, Palestine, Russia, Ukraine, Sudan, Myanmar. Ang daming mga digmaan. At ito'y masakit para sa buong sangkatauhan. Kaya dapat umasa tayo. And other global crisis, economic crisis, ecological crisis. So ano yung focus ng ating Jubilee year? Renewal, forgiveness, mercy. Kaya nung February 2022, ito yung kanyang pinroklama. Ano yung pagproklama ng Jubilee year? Isang tinatawag na papal bull, okay? Or the bull of indiction. Anong tawag doon? Basahin nga natin. Spes non confundit. Sinong gusto mag-translate? Meron ba? Anong salita ito? Latin. Spes, hope. Non-confundit. Hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Hindi tayo bibiguin ng pag-asa. And look at that. Saan galing yan? Romans chapter 5, verse 5. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mabibigo kapag tayo ay umaasa. Ito ay taon ng pag-asa. Marami sa inyo nakasuot ngayon ng mint green na t-shirt. Tingnan nyo nga, nasa likod nyo or nasa tabi nyo. Nakasuot sila ng mint green. Ano yung nakasulat dyan? Basahin nyo nga, malakas.
Okay, God's Word, source of hope. Ito'y nagbibigay pag-asa na sa atin, yung salita ng Diyos. Pero tingnan nyo, no? Saan galing yung word na Jubilee? Yung salitang Jubilee ay hindi galing sa Jollibee. No? Saan galing yan? Kanina nakita natin yung Latin, Jubileum. Okay, sabihin nga ninyo, Jubileum. Nag-ano ba kayo? Nakarinig na kayo ng Silver Jubilee? Ano ibig sabihin ng Silver Jubilee? 25 years. Golden Jubilee. O paano pag 75? Diamond Jubilee, di ba? Ano ibig sabihin ng Jubilee? Ay, Jubilee, pagsasaya. In fact, yeah, nagsasaya tayo. Jubilee is pagsasaya. And saan galing yung word na Jubilee or Jubileum? Tignan ninyo sa Biblia. Actually, may mga members dito yata ng yung Biblical Apostolate ng ng San Pablo Diocese, di ba? Meron ba members dito? Okay, sa January 31, magbibigay ako ng talk, The Biblical Foundations of the Jubilee. Okay? At doon yan sa parish ni Father Eugene Padul. Okay, kilala niyo siya. Okay, doon ako magbibigay, San Isidro, no? Doon sa Makiling. At ito isang bahagi ito ng ibibigay ko. Saan galing yung salitang Jubilee? Leviticus 25. Nabasa niyo na yung aklat ng Levitico? Leviticus 25, medyo mahirap basahin, no? Kasi puro listahan yan, puro enjoy kayo sa Genesis, okay. Exodus, okay pa rin. Pagdating nyo sa Leviticus, pag kayo gumawa ng resolution na babasahin ko yung Biblia cover to cover, pagdating nyo pa lang sa ikatlong aklat, Leviticus, sinasara nyo na yung Biblia, nakalimutan nyo na yung resolution ninyo. Bakit? Mahirap basahin yun, no? Pero I encourage you to read. Pag uwi nyo mamaya sa bahay, hanapin nyo ito. Leviticus chapter 25. At makikita nyo yung tungkol sa Jubilee, sa Jubilee year. So, saan galing yung Jubilee natin? Merong Jubilee yung mga Israelita. At ito yung makikita nyo. Okay, ilang araw meron tayo sa buong taon? Ay, sa buong linggo? 7 days. Di ba? Ano yung ikapitong araw? Actually, yung unang araw ay linggo. Ano yung ikapitong araw? Sabado. Sabado. Ano yung ikapitong araw sa mga Hudyo? Sabat. Yung Sabado natin galing sa Sabat. So special sa kanila yung 7. Diba namahinga yung Panginoon sa ikapitong araw? 7th day, the Sabbath day. Kung special yung Sabbath day, paano pa kaya yung Sabbath year or sabbatical year? Ano yung Sabbath year? Ikapitong taon. Ikapitong taon. So, special yung ikapitong taon. Ngayon, kung special yung ikapitong taon, paano pa kaya yung ikapitong taon? Ilang years yun? 7 times 7, 49. The 7th Sabbath year. At pagkatapos ng 7th Sabbath year, yung ika-50 taon, ano yon? 50th year, that is the Jubilee year. Ayan, Jubilee year nila. Pag titingnan nyo yung sa Tagalog, no, wala kayong makikita ang jubileo doon, no? Makita nyo, taon ng paglaya. Ano nangyayari sa taon ng paglaya? Pag nagsisimula yung taon ng paglaya, ano ang pinapatunog? Pinapatunog yung tinatawag na Yobel. Ulitin nga ninyo. Ano yung Yobel o shofar? Ano yon? Kita nyo yung picture dyan? Ano yung nakita nyo? Horn, ram's horn, trompeta. Pinapatunog nila yung trompeta. Simula na yung Jubilee year. Alam nyo, may dala akong Yobel. Ito. Ito ay Yobel na galing sa Jerusalem. Okay?
Patunugin natin para magsisimula tayo ng Jubilee Year. Gusto niyo marinig? Okay. Sana hindi pumalpak. Okay, simula na yung Jubilee Year. Okay. Ganyan at simula ng Jubilee Year. Yobel, trompeta, pinapatunog yung trompeta. At ano yung nangyayari sa Jubilee Year? Marami. Una, rest for the earth. Ano ibig sabihin rest for the earth? Yung lupa hindi tinatamnan, yung lupa hindi inaararo, hindi siya, hindi ka nag-aani. Ibig sabihin nun, pahinga yung lupa. So, paano yung kakainin mo? You may take from anong tumutubo sa lupa. Yung mga dumadaan, pwede silang kumuha mula dyan sa mga halaman na yan. Yung mga hayop, pwede silang kumuha because it's a Jubilee Year. Rest for the earth. Ano pa ang nangyayari? Return to the land. Kapag nagbenta ka ng lupa, pagdating ng Jubilee Year, yung binenta mong lupa na yun, babalik sa'yo. Okay? So, walang tao na maraming, na nag-accumulate ng lupain. Kasi babalik yan sa mga pinagbilhan niya. Kaya ano yung presyo ng lupa? Kinakalculate nila, pag bibili ng lupa, hanggang Jubilee Year. So, ilang taon yon? Kasi babalik at babalik yan dun sa nagbenta. Okay? Tapos, release of slaves. Yung maalipin, pagdating ng Jubilee Year, malaya na. Kaya nga taon ng pagpapalaya, no? Halimbawa, naging alipin ka dahil sa utang. Pagdating ng Jubilee Year, malaya ka na. Okay? Tapos ano pa? Ito magugustuhan nyo, no? Release from debts. Kapag may utang ka, pagdating ng Jubilee Year, burado na yung utang mo. Ang ganda, no? Sayang, di natin pinagdiriwang yung Jubilee Year na ganon sa mga Hudyo. Pero yun nangyayari, no? Anyway, anong ibig sabihin nun? The Jubilee is the great equalizer. Ginagawang pantay-pantay uli yung mga tao. Walang yumayaman na yumayaman, walang naghihirap na naghihirap kasi nandun yung Jubilee Year. It is the institution for equality, the institution for justice. Taon ng pagpapalaya. So, taong mapagpalaya. So, ang ganda nun. Sana itong Jubilee Year na ito, lumaya tayo mula sa mga kasalanan natin. Lumaya tayo dun sa mga nag-aalipin sa atin. Okay? Kasi yan yung diwa ng Jubilee Year. Ulit, saan galing yung word na Jubilee? Sa Yobel. Okay? O, assignment, basahin ninyo yung Leviticus 25. Anyway, isa yan dun sa mga tinukoy ni Father Martolio. Pero ito pa, ang sinabi niya, it's the anniversary of the first Salesian missionary expedition. Ayan. So, sabi niya, napupuno yung puso natin ng pag-asa. Kasi, naalala natin yung unang pagpapadala ng mga misyonero sa Argentina 150 years ago. Ibig sabihin, no, ano kaya mangyayari sa mga Salesiano ko nito? Pero ipapadala ko sila. So, merong pananampalataya si Don Bosco at umaasa siya. At maganda yung pag-asa niya kasi itong mga nandyan, yung mga Salesianong naririyan, actually nakasuot ng hindi Salesiano yon, no? Consul siya ng Argentina. Pero yung iba, itong mga Salesiano na pinadala niya, sila ay sumunod, sila ay tumalima, sila ay tumugon doon sa tawag ng Diyos para maging misyonero. Kaya nabuhayan, nabigyan ng pag-asa si Don Bosco. Mula sa Italia, tapos meron ng may ilang community sa Espanya at sa Francia. Pero mula ron, pinadala niya sa Argentina. November 11, 1875. At alam nyo kung ilang bansa
naroon yung mga Salesiano ngayon sa kasalukuyan? How many countries? 136 countries. Ang dami, 136 countries. Daig pa natin yung pag nagmi-Miss Universe, hindi man umabot ng 100, no? Pero tayo, 136 countries. Ano yung latest? Alam niyo kung ano yung latest country na pinuntahan natin ng Salesiano? Greece. Meron tayong mga Salesiano sa Greece. At may susunod pa. Alam niyo kung saan? Vanuatu. Isa sa mga lugar doon sa Oceania. So, we have hope. We have the future. Lumalaganap ang Salesian congregation. Kaya yun, no, yung mission. There's a hopeful future. Tapos, isang bagay na pinag-uusapan natin ngayong Jubilee year ay precisely that one. Hope. Hope. Pag-asa. Kaya nga tayo ay pilgrims of hope. Ano yung nakikita nyo sa logo? Ano yung nasa logo? May krus. May 4 na tao na iba't ibang kulay. Alam niyo kung ano yung 4 na tao na yan? Parang yung sa Year of the Great Jubilee rin, no? May 4 na kulay doon. Ano yung 4 na kulay? They are the 4 continents. Father, di ba 7 yung continents? Hindi. Yung mga may tao. Okay? Ano yung 4 na continents na yan? Europe, ano pa? Asia, ano pa? Africa, at Oceania. Okay? So, yun yung 4. At ano yung nasa taas? Yung cruise. Tapos nasa baba yung tubig. At dahil may tubig doon, ano yung nasa baba? Anchor. Okay? Anchor. Ano yung anchor? The anchor is the symbol of hope. Christian hope. Ano sa Tagalog ang anchor? Angkla. Okay? Angkla. Ibig sabihin, pag naka-angkla ka, matibay. Tingnan ninyo yung drawing, okay? May boat doon, di ba? Tapos may anchor. Mas kinasabihin natin magulo yung dagat, the boat is tossing about, secure siya. Bakit? Naka-anchor siya. Yung buhay natin, maski na magulo ito, but if we have hope, hindi tayo lulubog. Hindi tayo mawawala. Yan ang sinabi ng Santo Papa, no? Yung spes non confundit. We are rooted in Christ. We are anchored in Christ. Alam niyo, merong isang philosopher, pangalan niya ay Immanuel Kant. May nag-aral ba ng philosophy rito? Immanuel Kant. Isa sa mga pinakamahirap na philosopher na pag-aralan, no? Pag pinag-aralan niyo yon, at the end, alam niyo kung ano yung conclusion niyo? I can't understand him. Oh, yan. Si Immanuel Kant, sabi niya, may 3 tanong ang bawat tao. Anong tanong? Mga 3 tanong na yan. Una, ano yung pwede kong malaman? What can I know? Ikalawa, ano yung dapat kong gawin? What must I do? Ikatlo, ano ang pwede kong asahan? What can I hope for? At yun yung tanong niya. What can I hope for? Was darf ich hoffen? Ano yung pwede kong asahan? At meron din isang philosopher, ang pangalan niya, Gabriel Marcel. Nagsulat siya tungkol sa pag-asa. At sabi niya, ito yung isang sinabi niya, there can be no hope if there is no temptation to despair. Or there's no hope without the temptation to despair. Kapag tayo ay umaasa, lagi meron tukso na mawalan ng pag-asa. Kaya ang daming tao na nawawalan ng pag-asa. Anong ginagawa ng ibang taong nawawalan ng pag-asa? Nagpapakamatay. They despair. Yung hope, hindi ibig sabihin nun na sigurado tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga tayo umaasa, hindi tayo sigurado, pero umaasa pa rin tayo.
At meron tukso na mawalan tayo ng pag-asa. Pero sabi niya ni Gabriel Marcel, there can be no hope without the temptation to despair. Pero eto, I hope in thee for us. Ako ay umaasa sa iyo para sa atin. Ang ganda, no? That means, dun sa hope na yon, meron siyang kaakibat na pag-ibig. Hindi lang ako nag-iisa na I hope, pero I hope in thee. I hope in a person. I hope in thee for us. Para sa atin. Kaya nga, totoong-totoo yung sinabi ni Pope Francis na mula dun sa Romans 5:5, spes non confundit. Bakit tayo hindi nabibigo kapag umaasa tayo? Kasi kapag tayo ay maraming pinagdadaan ng mga problema, may problema tayong lahat, di ba? Pag may problema tayo, dun tayo lumalakas. Tingnan ninyo, yung mga tao, yung mga kabataan na walang krisis, sila'y nadi-discourage kapag dumating na yung problema. Pero pag sanay ka sa hirap, lumalakas ka. At pag lumalakas ka dahil sanay ka sa hirap, sabi dun sa Romans 5:5, it builds character. Yung personality mo, yung character mo, lumalakas din. At pag lumalakas ka, umaasa ka. At yung pag-asa na yun, hindi ka bibiguin. Ito yung sinabi ni Pope Benedict, no, na quinote ni Father Martolio. Doon sa kanyang encyclical na Deus Caritas Est. Ang tagal na nito, no? Natatandaan niyo pa ito? 2005 pa yata ito. Sabi niya, being Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but an encounter with a person which gives life a new horizon and decisive direction. Ang ganda nito. Pag nilayan ninyo ito, sinabi ni Pope Benedict na ito, yung pagiging Kristiyano mo, hindi ito yung, dahil gusto kong mamuhay ng marangal. Hindi lang. Pero bakit ka naging Kristiyano? It's an encounter. Encounter with somebody. At yung somebody na yon, binigyan ka niya ng buhay na may panibagong pananaw. At yung panibagong pananaw na yun, yung nagdadala sa'yo sa direksyon kung saan ka tutungo. So yan yung pagiging Kristiyano. No? Therefore, ano yung pwede nating sabihin tungkol sa pag-asa? We see hope as a journey to Christ and eternal life. Kaya nga, pilgrims with the young, pilgrims of hope, lakbay pag-asa. Yung buhay natin ay paglalakbay. So, kanino tayo tutungo? Sabi ni Pedro in John chapter 6, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Saan kami tutungo kundi sa iyo? At yan yung nakikita natin. So, ibig sabihin, ano yung katangian ng pag-asa? So, una, it is a continuous, ready, visionary, and prophetic hope. Okay? Na tuloy-tuloy yan. At yan ay handa lagi. Yan ay may pananaw. At yan ay parang propeta na nakikita yung mangyayari sa future. Bakit? Nakikita niya kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Tapos, ano pa? Tulad ng narinig natin kay Gabriel Marcel, hindi siya private matter yung hope, no? It's not a private matter. It is communal. Hindi lang ikaw yung umaasa. Yung buong sangkatauhan yung umaasa. Kaya nga, tulad na nabanggit natin, kapag tayo ay may misyon, lahat tayo may misyon, kayo ay mga taong simbahan, anong ginagawa ninyo? Yung ginagawa ninyo, saan nakaangkla yan? Sa pag-asa. Bakit kayo gumagawa rito? Bakit kayo pumupunta sa simbahan? Because you hope. Di ba? And hope, therefore, is the foundation of the mission.
meron pa tayong isang alam na quote na napakasikat. Ano yon? Eto. Basahin natin, sabay-sabay. Damihi animas, cetera tolle. Translate? Ano yan? Damihi animas, give me souls. Cetera tolle, take away the rest. Yan ang motto ni Saint John Bosco. Actually, galing sa Book of Genesis yan, no? Pero nang sabihin yan, importante kay Don Bosco yung bawat tao, give me souls. Hindi lang kaluluwa, kasi katawan at kaluluwa yung tao, no? So yung buong tao. Tapos sa'yo na yung iba. Ikaw nang bahala sa iba, pero bigay mo sa akin yung tao. Dahil para sa atin, importante yung kaligtasan ng bawat tao. Kaya, dahil doon, yun yung mission natin. Yung bawat tao. No? Kaya, ano yung attitude natin? Bibigyan ko kayo ng 2 panaginip ni Don Bosco. Ano yung strena natin last year? Ano yung strena natin last year? About the dream at 9. Ayan. So, paano ito makakahulma dun sa ating missionary attitude? Una, sino yung nandun sa panaginip? Si Jesus and Mary. At tinawag nila si Don Bosco, si Juan Bosco, para maging humble, strong, and kind. Maging mababang loob ka, maging malakas ka. Tapos maging mabuti ka. Be kind. Para nang sa gayon, yung mga kabataan ay madala mo sa mabuti. At sino yung kanilang, yung gabay mo? Sino yung maging gabay mo? Si Maria. So, the dream at 9. Ikalawa, eto, baka pwede nyo pakwento ito, no, kina Father. Itong tungkol sa Pergola of Roses. Isang panaginip din ito ni Don Bosco. Tungkol saan itong panaginip na ito? Si Don Bosco, nakita ng mga tao, ay si Don Bosco naglalakad siya saan? Pergola of Roses. Alam niyo yung pergola? Yung puro rosas, yung nakapaligid sa'yo. Naglalakad si Don Bosco doon. At wow, nakakaingit si Don Bosco, puro rosas yung nakapalibot sa kanya. Sama rin kami sa'yo, Don Bosco. At sumama sila kay Don Bosco. Tapos ano yung sinabi nila? Naku, niloko tayo ni Don Bosco. Bakit? Puro tinik ito, no? So nasusugatan kami. Pero si Don Bosco nakingiti lang, ba't sumunod sila? So niloko tayo ni Don Bosco. Pero merong iba na maski na nahirapan sila, patuloy silang sumunod kay Don Bosco. May mga rosas, pero may mga tinik. Hindi madaling maglakad dun sa napakagandang road na yun. Bakit? May tinik. Pero ano yung attitude dito? Perseverance. Kaya ngayon dun sa vocation promotion, ano yung motto ng mga Salesiano dito sa Pilipinas, Philippines North? Salesian life, hard, happy, holy. Yeah, masaya, magiging banal tayo, pero hindi namin kinakailan na mahirap. That Salesian life is hard. Pergola of Roses. So itong panaginip na ito, pinakita niya yung mga challenges ng missionary life. So, para maiwasan mo yung mga tinik, anong isusuot mo? Sapatos. Okay? Para na sa gayon, di ka mahirapan. Saglit lang po, inom lang. Okay. Tapos balik tayo dito. Yung 150th anniversary. Ano yung motto? Dito, give thanks, no? Pero may bagong translation. Recognize, rethink, relaunch. So itong 150th anniversary ng First Missionary Expedition, ano yung paanyaya sa atin? Una, recognize and thank God. Gratitude. Magpasalamat tayo. Kayo ba ay nagpapasalamat dahil may Salesiano dito sa parokya ninyo?
Dapat magpasalamat tayo. This is a grace. Walang Salesiano rito kung wala yung unang picture na yon na nakita ninyo kanina na si Don Bosco pinapadala yung mga Salesiano. Kaya nga, give thanks. Kapag hindi tayo nagpasalamat, parang nawawalang saysay yung mga bigay ng Diyos sa atin. Ikalawa, rethink. Rethink our mission. Ano ibig sabihin nun? Fidelity to our mission requires adaptability. Kung tayo matapat dun sa mission, kailangan we have to be flexible. Iba na ngayon yung the ways, no? Hindi na tulad ng dati. Kung paano ka mag-evangelize dati, iba na ngayon. Iba na yung situation. Ang dami ng mga bago ngayon na wala noon. Kaya dapat mag-isip ka, be creative in the way you evangelize. Why? To remain relevant. Sigurado ako, ayaw ninyo ng mga Salesianong obsolete. Gusto niyo ng mga bagay na obsolete? Gusto niyo na naka-Walkman pa rin kayo? Wala ka nang mabibiling tape, no? Gusto niyo CD pa rin ang ginagamit niyo? Or DVD? Or baka gusto ng iba sa inyo, Betamax pa, no? Hindi. Obsolete na yon. Kaya dapat bago na. Pati yung pamamaraan ay bago. The gospel remains the same, Jesus remains the same, pero dapat makita na, magbago tayo ng pananaw, paano gawin ng mga bagay. Rethink. Ikatlo, relaunch. Relaunch with hope. Every day is an opportunity to begin anew. Ay, magsisimula ako muli. Yung mission, tungkol yan kay Kristo, dun sa pag-asa ni Kristo para sa mundo. Na, aware siya, na aware tayong lahat, na lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. So yan, no? And then eto, yung ating pag-asa, dapat, ito ay kailangan makita ng iba. Pero sa papanong paraan, kailangan sumaksi tayo rito. No? It's our strength in daily life that needs to be witnessed. Hindi pwedeng, tayo lang. Hindi, kailangan makita ng iba. Kailangan tumulong tayo. No? Ano pa? Kapag umaasa tayo, meron tayong pasensya. Sino sa mga kasama nyo sa grupo ang pinakapasensyoso o pasensyosa? Gawin natin yun. Kailangan, we have the capacity to wait. Kaya ba natin maghintay? Okay? Sino yung Kapampangan dito? May mga Kapampangan ba rito? Okay, mga Kapampangan. May tanong ako sa inyo. Si Father Ernie Kapampangan. No? Ano ang pag-asa sa Kapampangan? Ano ang pag-asa sa Kapampangan? What is hope in Kapampangan? Shout it out. Hope. Sabi nila, hope. Wala raw H yung Kapampangan, no? Kaya hope. Father Ernie, ano yung hope sa Kapampangan? Pag-asa? Meron pa isang mas malalim na ano. Alam niyo kung ano? Kapanayan. Ulitin nga ninyo. Kapanayan. Okay? Ano ibig sabihin ng kapanayan? Anong word na malapit sa kapanayan? Panaya. Ano yung panaya? Maghintay. Pananayan mo ko, hintayin mo ako. So kapag umaasa tayo, ano yon? Kailangan may capacity tayong maghintay. Hindi lahat ng bagay makukuha natin kaagad. Kaya nga, umaasa tayo. Kaya ang iba, binubuli tayo, no? Asa ka pa, no? Sige, umasa ka. Ibig sabihin, maghintay ka. Pero umaasa tayo. That means we have to have patience. Pero hindi tayo mabibigo. Alam niyo kung bakit? Ano ang pinanggalingan ng ating hope, ng ating pag-asa? Yung Diyos.
The origin of our hope is God. From God to Don Bosco. At si Don Bosco, kita natin, siya ay umasa. Kaya tayo rin bilang mga anak ni Don Bosco, siya yung patron ninyo rito. Kailangan may pag-asa rin tayo. Isa sa mga bagay na sinabi ng Rector Major ay ito. Ito pa kwento nyo rin sa mga Salesiano na may sinabi yung ating yung Vicar of the Rector Major tungkol dun sa panaginip ng 10 diamante. Ano yung panaginip na yun? Na si Don Bosco raw, may suot siya. At kita niya, yung suot na yun ay mga diamante. Ano yung mga diamante na yan? Ito yung mga characteristics ng true Salesian. So, kita nyo, no? Ano yung mga diamonds na yan? Dun sa harapan niya, nandun yung faith, hope, charity, work, and temperance. Tapos dun sa likod, 5 rin. Obedience, poverty, reward, chastity, and fasting. Tapos sinabi ni Father Rinaldi, kung suot mo itong mga ito, you're the model, that's the model of the true Salesian. Kapag hindi model ng true Salesian, the anti-Salesian, makikita niya, faded na yung mga diamonds na yan. O kaya, sa lugar ng mga diamante, makikita niya yung mga, kinain na ng mga moths. Ano yan? Kapag nawala na yan, parang wala na yung Salesiano, wala na siyang gana, wala na siyang enthusiasm. Kaya ano yung tawag sa atin? For renewal. Doon sa ikatlong eksena nung panaginip na yon, ano yung nakita nila? Merong isang kabataan, tapos tinatawag niya yung mga Salesian, makinig kayo. You renew your commitment to holiness para na sa gayon, patuloy ang paglago ng kongregasyon. So, yung hope na yon, dun sa dream, it's represented by the diamond of hope dun sa harapan. Ano yung simbolo nun? Trust in God's help. Energy for creative action. Confidence in Christ and Mary's intercession. Kaya nga, mamaya papakita ko yung words ni Don Bosco, no? Bago ito, no? Pero pwede natin munang tignan ito. Don Bosco was a giant of hope. Okay? Both through his personal sanctification and his mission to save. Sabi niya, by saving others, you are saving yourself. Tapos, ano pa? Ito yung characteristics ng hope ni Don Bosco. Una, certainty of the already. Ano yon? Pag sinabi, dumating na ba yung kaharian ng Diyos? Alam niyo, sagot na theologian, already but not yet. Ganda, no? Ano ibig sabihin ng already? Naroon na. Not yet. Pero hindi pa. Ano ibig sabihin nun? Sigurado tayo sa already. Huh? Hope is based on the belief in God's active presence in our lives. Recognizing Christ's saving work and power of the Holy Spirit already at work. Saan? Sa mga sakramento. Nandyan na. Nandito na yung simbahan. Nandito yung mga sakramento. Pero aware tayo, meron pa not yet. So ano yun? Hindi pa, wala pa tayo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Kasi nandyan pa rin yung pagkakasala. Kaya we need to grow. E di kung kompleto na tayo, kung already na talaga lahat, wala na dapat kayo rito. Pero why are we here? Kasi meron pa tayong kailangan, o kailangan pa nating na lumago sa ating pananampalataya. Kailangan pa nating makita yung kabuuan ng plano ng Diyos. And then lastly, salvific industriousness. Kapag tayo ay umaasa, that will lead to concrete action. Tayo magdarasal para sa kabanalan natin. Tayo magdarasal para sa sakripisyo natin. Tayo ay magiging, tulad ng nasabi ko kanina, no?
yung being innovative. Sure, there are failures and challenges dun sa ating paglalakbay, pero hope remains grounded in faith. Therefore, ito yung fruits of Don Bosco's hope. Una, joy. Kapag ikaw ay umaasa, masaya ka. Magiging masaya ka. And you know, joy is a hallmark of the Salesian spirit. Pag nakita mo yung isang Salesiano, laging malungkot. Parang nakasimangot palagi, no? Father, parang hindi si Don Bosco, no? Dapat maging joyful tayo, no? Second, a vision of heaven. Ano ito? Dapat inisip natin lagi, hindi lang ito yung ating patutunguhan. Saan tayo tutungo? Sa kalangitan. Yan yung spirituality ni Don Bosco. Heaven, paradise. And then ikatlo, strength amidst challenges. Hope gives us courage to persevere in difficult times. Kapag tayo umaasa, kakayanin natin. And then, ito yung nakikita natin, that God's faithfulness is to the very end. Kaya nga, sino yung tinitignan natin? Yung mga santo. Bakit? Umabot na sila ron. You know what? Sa mga Salesiano, sa mga Salesian sisters, members of the Salesian family, at mga kabataan na nagdaan sa mga Salesiano, marami na yung mga saint, blessed, venerable, and servants of God. Ayan, sana tayo rin. We work for holiness. Why? We be faithful to the very end. Patapos na tayo, no? Ito yung isang sinabi ni Don Bosco. Italian yung nasa taas. Basahin nga natin. Un pezzo di paradiso aggiusta tutto. Ano yung ibig sabihin yan? A piece of paradise makes everything right. Kapag inisip mo, ito, magdadala sa atin sa kalangitan. It makes everything right, no? Nagiging maayos ang lahat. Kapag iniisip natin na tutungo tayo sa langit. Dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin yung 4 days of heaven. Kapag masaya tayo, siguro kapag kapili mo yung pamilya nyo, nagmamahalan kayo, that's a piece of paradise. It makes everything right. And then finally, yung last part ng mensahe ni Father Martolio ay tungkol sa ating mahal na ina. Ano yung sinabi ng mahal na ina sa John chapter 2 verse 5? Ito. Ano ito? The wedding at Cana. Nagkaproblema yung mag-asawa. Ano yung problema nila? Wala nang alak. They have no more wine. At kung ikaw ay halimbawa, kasal mo, no? Nangyari na kaya sa sa inyo, sa kasal? Kasal ninyo, tapos biglang sabi naman, wala nang pagkain. Nakakahiya yun, di ba? Pero si Mama Mary ang nakakita nun. At sinabi niya kay Jesus, wala na silang alak. At ano yung tugon ni Jesus? Ano bang pakialam natin dyan? No? What is it to you and to me? My hour has not yet come. Pero si Mama Mary, hindi natin alam, ano kayang reaction ni Mama Mary dun sa sinabi ni Jesus? Ito pa rin ang sinabi niya dun sa mga waiter. Sabi niya, gawin ninyo ang sinasabi niya sa inyo. Do whatever He tells you. Pagkatapos nun, nagkaroon ng alak. Nagkahimala. Marami tayong problema. Maraming mga panahon when there is no more wine. Anong dapat natin gawin when there is no more wine? Do whatever He tells you, and you will see miracles. Sundan ninyo kung ano sinasabi ni Jesus. Umasa tayo. Umasa tayo. Ito yung mga last words ni dun sa kanyang commentary on the Strena, si Father Martolio. Sabi niya, in this extraordinary year, Merry Help of Christians, Don Bosco, and our saints
and blesseds draw close to us. May they guide us in living the Jubilee deeply, placing Jesus Christ at the center of our lives. Their example inspires us to give ourselves freely to others, especially the young and the poor, just as Don Bosco's first missionaries did. Finally, let us also pray for peace. Paano naka-express sa Bible yung peace? Shalom. Ulitin nga ninyo. Shalom. Actually, itong shalom na ito, it's a greeting in Israel. Until now, yung shalom, ibig sabihin hello, parang ganon. But that hello, as a greeting, actually means peace. But not only peace. Pag sinabing shalom sa iyo, hindi lang kapayapaan, pero sana maging maayos yung buong pagkatao mo. Yung lahat sa buhay mo, sana maging maayos. Wellness, ang ibig sabihin. Wholeness, may you be whole and entire. Maging buo ka. Shalom. And that is our wish for each one of us. When we hope, this is the greatest hope that we can have. We hope for peace. We pray for peace. How do we express hope? By prayer. Bakit tayo nagdarasal? Because we hope. And therefore, I end this talk with a prayer. With a prayer on the Jubilee. So we remain seated and let us all pray this together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Loving God, as we journey toward the Jubilee of Hope, open our hearts to the joy of your presence. Fill us with faith, courage, and hope, that we may walk as pilgrims of your promise. Strengthen us to embrace your mercy. Forgive as you forgive, and serve as vessels of peace. May this time of grace renew our souls. Unite your church and inspire us to live out your love in our communities. With hope in our hearts, we trust in your guiding hand through every step of our journey. Amen. Saint John Bosco, very help of Christians, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So thank you very much. Thank you, Father Joel. Can we give Father Joel another round of applause? Maraming salamat, Father Joel, talaga for this wonderful talk tonight. At tamang-tama, nagsisimula tayo ng ating taon. At sinisimula natin ang taon natin. Not only this Jubilee year, pero alam nyo naman, every year, ang unang buwan ay para kay Don Bosco. Tama-tama. So, habang nakikinig ako, ang dami kong parang sumasagi sa isip. I hope balikan natin yung talk ni Father. No? Wala na akong uulitin kasi ang daming magagandang insights. So, balikan nyo na lang kung ano ang parang nakapukaw sa inyo, ano nakapansin sa inyo. And try to think about it. Iyan ay talagang mensahe hindi lang ng Santo Papa sa atin, ng Rector Major namin ngayon, temporary, at I think galing sa Diyos yan, galing sa Holy Spirit. That's all because of Father Joel, talk ni Father Joel. So, meron pong bago tayo umuwi, meron pong gustong magtanong. Any question, clarification with regards to the talk? Okay. Sige. I will just leave you with a blessing before you go. And I thank you again, once again, for coming to our formation talk this month. Okay. So hopefully we will see each other again para sa susunod na formation. Okay, magsitayo lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po and have a nice evening again. Thank you.